May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood control project. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protesta noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa POCA Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities. Ito'y isang mabuti at mahalagang suggestion at opinion para sa Pangulo. Tama na po, sapat na po yung ipinapakita niyong kababaang loob o pagpapasensya. Tandaan po natin na di lang para sa pagmamahal mo sa mga tao ang dapat mong ipakita. Oo, ikaw ay napropresya ni Nostradamus bilang isang great lover, at ang ama mo ay greatest lover, at makatutuhanang naipagtanggol ko sa mamamayan na ang mga Marcos mula sa panahon ng ama mo ay di-corrupt at maraming nataohang netizen at mga mamamayan, na at pinaunlad ng ama mo ang Pilipinas ng sarili niyang yaman, ito'y masusi kong naipaliwanag sa kanila, walang nakarebot, ngunit hindi lang po sa mamamayan natatali ang obligation niyo, higit sa lahat po ay sa inang bayan, dahil ang inang bayan ay ang haligi, tibay, at ilaw ng mamamayan. Kung ito'y napabayan ay babagsak ang mamamayan, sa gobyerno man at sa religion. Panahon na po para ipairal ang kamay na brilyante, ibig sabihin ang kapamaranan na may tibay at dunong, lupigin nyo na po ang mga gumugulo sa Pilipinas na wala namang pinangangawakang katibayan, maging simpleng tao man, opisyal, o elected opisyal, o retired military man o active, o sekta o kulto. Ang mga retired military ay nagkakamali sa kanilang paniniwala, akala nila ay di na sila sakop ng Articles of War, isa nga rito ay bawal sa kanila ang magdisrespeto sa sinumang nakakataas sa gobyerno, ngunit nasasad sa batas na sakop pa rin sila nito. At gusto kong ipaabot sa Pangulo, na huwag siyang mabahala, dahil ang panahon ngayon ay di na tulad noong panahon ng ama mo, na napatalsik ng mga ganid na mga politiko dahil sa nalinlang ang mga tao. Na at nalaman ko na kung di sana naudyukan ng mga ganid na politiko yung mga na-recruit na mga Islamic Muslims ay sana ang Sabah ay tuluyan ng nabawi ng Pilipinas, alam ko darating pa rin tayo dyan, soon. Dahil noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., ay hindi nangingialam ang international community, ngayon ay nangingialam na, at sinisino o inaalam nila kung sino talaga ang mali, kaya nga marami ng nabigong bansa na ginagamit ang sandatahang lakas, at o military takeover, kaya wag po kayong mabahala Pangulo kung alam nyong malinis ang konsensya nyo. Nawa gawin ng Pangulo na mag-public ong pasasalamat sa AFP at PNP sa malawak na kaisipan nila. Ngayon ako'y nagsusuhestyon sa Pangulo na parusahan ang mga retired na military sa paglalabag sa Articles of War at tahasang inciting to sedition o, ang sino mang tao, o grupo, o institusyon, o sekta o kulto na mag-uudyok sa sandatahang lakas o sa alinman sa ngay nito, gayon din naman sa PNP, ay tuwirang isang inciting to sedition, kaya nawa sa ngayon ay umpisahan na ng Pangulo at o ng mga opisyales ng bansa na sinuhin kung sino dapat ikulong o tanggalan ng mga insentibo, military man o sino mang pinapasahod ng gobyerno na umaalsa. God, Allah, Jesus bless the Philippines, God bless our leader and leaders, and God bless Filipinos.